Yes, again, alright mga minamahal. Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. So, alam namin, Toby, yung hugot mo. Alam namin, Toby, yung pinanggagalingan mo. Alam namin kung bakit ka nagagalit ngayon sa gobyerno. Alam namin yung hinanakit mo. Hindi ka ba naman napagbigyan na maging Speaker of the House? Eh, paano ba naman kasi? Ipinipilit mo ang sarili mo sa posisyon na ayaw naman sa'yo ng tao. Tapos ngayon, ilalaglag mo si Presidente. Ikakanta mo si former Speaker Martin Romualdez. Kung hindi ka ba naman may pagkakulang-kulang sa pag-iisip, kung hindi ka ba naman nahawa sa pag-uugali ni Sara Duterte, huwag mong baliktarin ang drama. Alam namin yan, Toby. Eto, balikan natin mga minamahal. Yung resibo, yung mga eksenang hanash, yung mga eksenang ganap dyan sa Navotas. Natatandaan ninyo, mga minamahal, yung 4.17 billion. Allocable funds yan. Taong 2023 hanggang taong 2025. Oo. Tapos meron din pong 1.116 billion. Para saan naman yon? Proposed budget for 2026. At hindi lang yon. Wait, there's more. Diba? Meron ding 754 million. Insertion yan para sa 2026. Oo. Yan po yung pinakamalaki sa buong NCR region. According po yan mga minamahal sa PCIJ. Ngayon, ano ba yung realidad dyan na nangyayari sa Navotas? Di ba dapat ang pondo solusyon sa mga problema? Pero ano yung nangyayari sa Navotas? Tuloy pa rin ng baha. Imbis tuyot na, may baha pa din. May pondo pero walang direksyon. Tapos tira, gusto. Yung pera ng taong bayan, ayaw mong trabahuin ng maayos. 'Di ba? Bash gusto, pag nanakaw, tawag dito, pag nanakaw gusto. Transparency, ayaw. Ngayon, ang role kasi ng isang leader sa isang nga pong distrito, magkaroon ng solusyon. 'Di ba? Kaso ang nangyayari kay Toby Tiangco, instead na solution, ang kanyang ginagawa, distraction. Tandaan mo, Toby, ang tunay na leader, meron po yung tinatawag na accountability. Kaso wala ka nun. Hindi ka lang napagbigyan eh. Kaya nilalaglag mo si Presidente, si former Speaker Martin Romualdez, yung pattern mo paulit-ulit. Eto, for example, yung paulit-ulit niyang proyekto, yung National Gate, 'di ba? Tapos palaging nire-repair. Nakailang pondo ka na dyan? Nakailang pirasong pondo ka na dyan? May tinatawag ka pa ngang phase 1, phase 2, hanggang kailan niyang mapipace out yung putang inang bahang yan? 'Di ba? Wala ka man lang long-term solution, Toby. Tapos ngayon, ang gagalaiti ka sa gobyerno? Puro band-aid solution yung ibinibigay mo, samantalang yung pondo mo, bilyon-bilyon? Only repair, pero zero result? Pukotin din naman ni Toby, mga minamahal. Ang daming perang nasayang. Tapos wala man lang napatunguhan. Tapos gusto mo pang maging speaker? Para makakulimbat ng sandamakmak? PI ka, Toby. Diba? Kaya sa mga taga Navotas dyan, it is very quite alarming. Diba? Na yung sinasabi nating public servant ay hindi nagpapaka-public servant. Ang daming deja vu na mga proyekto ni Toby. Kagaya nga nang nabanggit ko, yung navigational gate. Diba? Yung navigational gate na only repair. Tawag ko nga dyan, national gate na eh. Kasi only repair. Pero tawag dyan is navigational gate. Pero pwede na din nating tawaging national gate. Kasi paulit-ulit, kaya binansagan ko na yung national gate. Taon-taon na lang, ilang beses masira yan sa isang taon? 10 beses? Tapos 10 beses ka din hihingi ng proyekto? Isang bangka lang ng barko, lubog agad yung lungsod?
May river walls pa yan siya. May pa-face-face pang nalalaman. Paste ka. Oo. Pero wala namang nabago. Yung baha, nandun pa din. 'Di ba? Antayin pa ba natin na magkaroon ng phase 100 dyan bago natin i-call out? Habang maaga pa, i-call out na natin yan. O, tingnan niyo yung pumping station niya dyan. Hiwa-hiwalay ang gawa. Tinipid ba naman? Walang koordinasyon. 'Di ba? Instead na maging solusyon, baka nang inang yawa na yung nangyari. Naging shittis. 'Di ba? Diyos ko, tapos idadaan mo na naman sa ayuda, pampalubag loob. Ina mo ka, Toby. Oo. Para kang isang bahay na parang paulit-ulit mong pinipinturahan para lang magmukhang bago. Pero bulok naman yung pundasyon. Ganon yung nangyayari mga minamahal dyan sa Nabotas. Tapos ngayon, nag-iingay ka. Ay, matik na yan yung pag-iingay mo na yan. Akala mo guguho yung issue mo? Hindi! Paulit-ulit natin tong ipaparinig. Oo, para kahit pa paano makalampag ka at magkaroon naman ng matibay na konkretong plano dyan sa mga pinaplano mo at mga hinihingi mong pera ng kaban ng bayan na hindi mo naman nasusolusyonan na maayos. Diba? Wrong priorities ba naman ang inuna? Nasaan ang focus ng leader? Dyan sa pambabash. Diba? Bash gusto, trabaho ayaw. Diba? At dito natin makikita mga minamahal na yung ginagawa talaga ni Toby Tiangco, talagang malaking pangangailangan to para sumikat yung kanyang pangalan. Tobias, oo. Lumalaki na yung mata mo. 'Di ba? Kakahangad na maging speaker. Gusto mo maging speaker pero yung resulta ng paligid mo sablay? Yan ba yung leader na gugustuhin ng mamamayang Pilipino? Ang tunay na moral authorities, mga minamahal dito, is yung kanyang pagiging magaling mag-criticize sa national TV. Oo. Sa national siya nagpo-focus instead sa mga nasasakupan niya. Hindi sapat yung magaling kang magsalita. Oo, yung puro pangako. Character development naman, Toby, 2026 na, magta-2027 na. Yung ugali mo, taong 2000 pa. 'Di ba? Para kang siramplakang paulit-ulit. Plano, gusto, trabaho, ayaw. Bilyon gastos, pero baha. Double standard talaga tong si Toby, no? Oo, mapagkunwari. Kunwari, aktibong politikong naninilbihan sa taong bayan, pero aktibong politikong mahilig mambash sa mga nakaupo kasi hindi lang napagbigyan. Aktibong naninira. Mabilis maglabas ng akusasyon, ng kritisismo. Ang inang Toby to. Tobingot. Di ba? Alright, mga minamahal. Kayo, ano masasabi nyo dyan? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.